Lacto-Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Papi kitang tanan. Mag-Lacto-Papi. Lacto-Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto-Papi, palit na. Lacto-Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto-Papi, tambal nga pagkaan nindot. Basta okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto-Papi, mapaitin na. Lacto-Papi, kanunaya. Lacto-Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto-Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto-Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto-Papi, hindi ka nunaya. Lacto-Papi, taluwas. Sige na. Lacto-Papi, happy. Mag-Lacto-Papi, papi, mag-Lacto-Papi, papi. Mag-Lacto-Papi. Mag-Lacto-Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Papi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Time check, alas 12:16 sa udto. Mayong udto mga kauban sa kahanginan. Ug welcome sa atong bag-o nga programa nga atong gitawag og Chika ug Advokasya. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Grace Bakero, padayon sa pagpakabana. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Karungod tuha, mao kini ang bag-o natong mahimong paboritong oras. Kung pwede o kung asa nato pwedeng magbinayluay sa ato ang mga opinyon o panahon. Gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglan madunggan, kini ang chika ug advokasya. Karungod tuha, ato nga tukion kung nganong namugna kining chika ug advokasya. Usa kini ka programa sa Bantay Radyo sa internet radio nga nagtumong sa paghiusa sa kalingawan ug seryosong mga hisgutanan mahitungod sa katilingban. Kini nga chika ug advokasya mao usa ka programa kung diin kamong mga tigpaminaw open nga
open og pwede gyud kaayo mong makiglantugi nato diri sa kahanginan. Nganong chika man no ang ato ang title ni ato ang programa. Aside sa chika, mura siya og kanang layman's term no nga magstorya ta, no magchika ta, no kana ginormalize ta man gyud na nato karong mga panahon na no nga kumingon ganita magchika pasabot ta na magistoryahanay ta, no? Chika pasabot tabi-tabi no kaswal nga panag-istoryahanay. Tumong niini nga himuong gaan ug makalingaw ang programa aron dali kining masabtan sa mga naminaw. Di ba? Kasagaran man gud labi na ko magkisko tagbalaod ang gamiton nga mga termino, ang gamiton nga mga words no maglisod ta og sabot. Mao nang naatay mga programa sama sa chika o advokasya nga ato kanang tukion og ato na siyang himuong simple. Ato siyang i-simplify in a way nga dali na tumasabtan ang mga butang-butang. Mao kana ang buot pasabot sa chika. Arita sa advokasya. Nganong na giunsa na to pag-form no ang terminology nga advokasya. Kini mao ang pagpasiugda sa usa ka kausa. Kung sa English pa, magsugod ta og usa ka cause. Di ba? Ang programa wala lang mag-istorya para malingaw, kundi nagdala usab og mga mahinungdanong impormasyon, mga edukasyon o tabang alang sa nagkalain-laing isyu sa komunidad. Pasabot, kining atong programa magatuki kita og mga isyu dili lamang diri sa syudad sa Sugbo, lakip na ang nagkalain-laing lugar sa probinsya sa Sugbo. Og lakip na ang atuang mga ubang lugar sa atuang nasod. Kini atong chika o advokasya nga programa usa ka wide program kung diin daghantang mahisgutan og never ending ang atuang chika, no? So una na ta shout out sa ato ang mga viewers karon no kay marag ubay-ubay na sila. So laktod nga pagkasulti luyo ni ining atong programa nga chika o advokasya ang tinguha nga kita makahatag og tingog sa mga advokasya pinaagi sa usa ka masinabtanon og suod sa masa nga paagi sa pag-istorya og pagchika. Kini usa ka plataporma diin ang diskusyon mahitungod sa kaayuhan sa publiko gihisgutan sa paagi nga dili bugat paminawon. Diba? Mas pindot mang gyud no nga maghisgot kita og mga topic na murag walay limit, no? Walay wall, walay babag sa ato ang gustong ipaabot na opinyon. So kung kinsa man gani ang naglingkod diha sa programa. Maunang namugna ang chika og advokasya. What is the heart of advocacy? Ngano man ang usa ka tawo o ang usa ka grupo magsugod man og advokasya, no? Unsay pasabot kung naatay advokasya? Di ba? Pangutan-on man na sa mga beauty pageant. Oh, di ba? Ang ipangutan na ana, what is your advocacy in life? Human, ang itubag dahil sa mga kandidata world peace, no? That could be a great example of an advocacy. But naapag yo'y mas deeper meaning sa advocacy. Mauna nga naatay mga specific goals sa ato ang programa. Kining atong chika og advokasya, atong goal ani porting daghana. Number 1 na ni ana, community awareness. Pagpakabana sa komunidad. Nganuman, kung dili ta magpakita o pagpakabana sa komunidad, wala na lang unta tay mga barangay leaders, no? Wala na lang unta tay local government unit. Wala na lang gyud unta tay mga BHW kung wa ta nagpakabana sa ato ang komunidad. No? So kana usa na sa ato ang mga goals diri sa chika ug advokasya nga programa. Unsa pay lain? Paghatag og kusog sa tingog ni adtong panagsara madunggan. O kana makahatag ba mog example diha kung unsa nga mga
unsa nga mga grupo sa mga tao o sektor nga panagsara gyud natong madunggan. 'Di ba? Mao bitaw naatay party list. 'Di ba? Kada party list naa na sila'y sektor nga gidala. Mao punta diri sa chika o advokasya. Naatay advocacy nga atong i-feature every episode. Karon, today is the pilot episode sa atong program. We stabilize firsthand, we lay down what is chika o advokasya. Nganong namugna man ni nga programa, no? Ato nga i-continue kung unsa pa ang mga goals nato, no? Pagpasayon sa mga komplikadong issue. When we started sa storya na to ganina, naghiskot tag mga balaod. Daghan kayong words sa balaod na maglisod yun ta og sabot. Especially kung ikaw wala mag-study o abogasiya, no? Swerte ato mga abogado kaya kanang well-versed sa balaod. Pero kaning mga yanong tao, no? Atong tabangan kung unsaon nilang pagsabot ang komplikado kaayo nga mga terminolohiya nga naa diha sa atong mga balaod. Usa na sa atong tumong diri sa chika o advokasya. Natay mga balaod nga lisod sabton atong i-simplify diri sa atoang programa. Unsa pay lain? Ang atoang bantay radyo dili na siya ginganlan og bantay radyo for nothing. Gitawag na siya bantay. Nganuman, kita ang magbinantayon sa pagpalambo sa kultura, no, o paghupot sa lik-on nga panubag. Pasabot, usata sa venue kung diin atong i-practice ang accountability. Okay? Kani pirmi gyud din akong istorya sa akong mga estudyante, labi na sa public ad. Kanang accountability and transparency, these are twin terms, no, nga dapat naagyod sa usa ka public official. Usapod na sa atong tukion sa atong umaabot, no, nga mga episode, no, maghiskot ta og how do we foster accountability sa ato ang mga public officials. Naapabatay transparency nga makita sa ato ang mga public officials karon, no? Dili lang sa ato mga public officials, lakip na ang mga empleyado sa gobyerno. Dili nagpasabot nga kamo appointed ra or gi-hire ra mo sa government, dili na mo appeal sa mga public figure. Appeal na pod mo because we are in the industry of public service, no? Next, unsa pay lain? Paglihok sa mga solusyon nga gipangunahan sa komunidad. Pasabot, we mobilize community-led solutions. Kita mismo naatay tingog kung unsaon na to pagtabang o salbar o sulbad ang mga problema sa atuang syudad o sa atuang komunidad. If you have the voice, raise it. If you have your opinion, share it. No? Walay kumo sa pag-suggest. Mao bitaw naatay mga barangay assemblies, di ba? Kaysa pa mga barangay dihabi, ang wa pa nagbarangay assembly. O, di ba? That's a requirement to a mandated activity from DILG, from the Department of the Interior and Local Government, nga dapat ang mga barangay mag-conduct og barangay assembly. Okay, time and time again, ato naghisgutan kung unsa gyud ka importante ang barangay assembly. Dili ra na siya panagtapok sa mga empleyado, ha. Atong imbitaron ang tanang sektor sa atoang barangay. Business, senior, PWD, church, mga maestra, mga bata, kana, lulog-lula, solo parents, 4Ps, tanang sektor sa barangay, dapat ato nang maimbitar. Why? Because sama sa tumong sa ato ang chika o advokasya, kanang barangay assembly, pag-report ka na sa mga naa sa hingtungdan kung unsa na nahimo nila o unsa pay ilang plano sa umaabot pa nga mga katuigan. Mao po na diri sa chika o advokasya. Atong tagaan og solusyon, no? Kita ang mangunay. We mobilize community-led solutions para makatabang ta sa atuang
mayor, sa ato ang vice mayor, sa ato ang mga konsehal sa syudad, ug labi na diha sa kabaranggayan. We practice community engagement, civic engagement. Mao na ato ang usa sa mga tumong diri sa chika ug advokasya. And lastly, no, atong pag ipalig-on ang panghuna-huna ug ang atong katungod sa balaod, no? Mental and legal empowerment. Why problema sa legal empowerment diri sa Bantay Radyo? Kaya ang among Vice President for Admin, si Attorney Michael Sanchez Zabaliero, no? Well-versed kaayo sa ato ang mga balaod karon. Pwede gyud na nato siyang himuog guest nato diri, no, in one of our episodes, and we will be talking about legal empowerment. No, atong i-simplify ang mga balaod nga tan-aw nato, lisod kay siya sabton. But in essence, to dapat ang balaod, dapat no draft sa balaod. Ano gyud siya dapat, no? Something that's understandable gyud dapat sa masa. Dapat i-translate gyud siguro na ato mga balaod, no? English to Tagalog to Bisaya, ano kay kana para ang masa, the ordinary masa, the masang tao dali makasabot. But don't worry diri sa Bantay Radyo kay kita mismo diri natay homegrown gyud nga abogado, no? Yes. So kana, before ta mag-commercial break, atong ihatag ang question of the day. No, nangutana magud to, nag-post ko last night about sa pilot episode sa Chika og Advokasya. So nangutana sila, unsay question of the day cons, no? So kana, ang atong pangutana karon mga kachika, no, kay kani mo naman ni atong pilot episode yun. Unsa man nga mga issue sa atong komunidad ang angay gyud natong hatagan og dugang chika o atensyon karong panahona. Akong balikon, unsa man nga mga issue sa atong komunidad ang angay gyud natong hatagan og dugang chika og atensyon karong panahona. Please ko sa inyo mga tubag, no, nata diri sa atong live, ato na basahon later, inigbalik sa ato ang programa. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Atong oras karong tak naa alas 12:32 sa udto. Okay, so going back sa ato ang chika kaganina, no? Kay naghatag naman ta sa atong question of the day. Kung unsa nga mga issue sa atong komunidad karon, ang angay gyud natong tagaan og dugang chika og atensyon karong panahona. So i-comment inyo mga tubag diha or i-text nako or i-chat kay ato na nang basahon. But before we go on, no, atong shout out si Auntie Josie Calyao, Madam Michelle Roble, yes, from Barangay Punta Princesa, thank you for watching. Samuel, yes, shout out diha nyor. Mayong udto, Madam Michelle Roble, Sir Moni Aligato, no, amo ang property custodian sa among gym diha sa Barangay Punta Princesa. Of course, ni Shami, Sam, and ni Sir Boyet Ocampo, Boyet Magno, and ni Jonathan Montesilio, no, ang pinakamay kay musayaw nga Zumba instructor, no, diha sa nagkalain-laing event sa syudad, no, nahimo sa din namong coach sa Zumba.
every Wednesday 6 to 7 p.m. Good nun sad Ma'am Pamela de los Reyes. So going back sa ato ang istorya kaganina, karon maghiskot na ta og unsa ang mga igong lakang, no? What are the actions that we should be taking, no, when it comes to advocacy? So for example, paghatag og kusog sa tingog ni adtong panagsa Ramadunggan, no? Ang tinguha aning programa mao ang paghatag og tingog ngadto sa mga individual nga sagad mapasagdan og dili mahatagan og pagtagad sa mainstream media. O unsa man na? Example, mga local farmers. Swerte ang Bantay Radyo kay grabe gyud ang atoang pagpangga sa ato ang mga local farmers. In fact, ang amuang CEOs diri sa Bantay Radyo ug Lacto Puffy maoy consultant sa agriculture, no, advocate siya sa agriculture. So ingon ana ka immense ug intense ang advocacy sa Bantay Radyo when it comes to local farmers, no. We love our farmers kay kung wala pa ni Ginoo ko wala tay bugas. No? So kinahanglan pa ta mga bugas sa laing nasod nga naman tatedaghan kayong mga local farmers to nga pwede ra gyud na nato silang panggaon og tagaan og igong assistance, no, mga sakto nga mga equipment, makinarya og everything, no, kay para natay igong supply sa bugas. Di lang bugas, mga lagutmon, mga prutas, no, mga inana. Lamas. So sa lamas karon pila na ang lamas. Sus pinagaba perti nagyong mahala, no. Ang Bombay, pila usa ka buok Bombay, 15 perting gamaya, no. Kamatis 20 perting gamaya padung pa jud malata. Mo na siya, no. So unsa pay lain nga mga sectors, no, nga dili kaayo siya matagad sa mainstream na mga venues, mga urban poor, no, representative status sa urban poor, mga small scale vendors, no, ato silang tagaan og venue kung asa sila pwede makapamaligya aron dili sila magsamok sa sidewalk. Mao butang gitawag ta sidewalk sa side ta mo walk, di ba? Og dili anha ang ato ang mga vendors. Makasabot gyud ta, no, makasabot gyud ta nga asa kalisod sa panahon karon bisag unsa na lagi ang ato ang mga diskarte, bisag unsa na ipamaligya, but we have to be in the right place with the right kuan pod kanang mindset ba, kay ang sidewalk para gid na lakwan sa mga tao. Naamatay mga merkado, no, i-open ta na sa ato ang mga katawhan or nabaruntay lain nga mga venue sa ato mga barangay kung asa pwede makapamaligya ato ang mga small scale na mga vendors, no. Kay mao na lang gani na ang panginabuhian, di pa gyud ka pamaligya kay way lugar sa barangay, no. O nya napoy ubang barangay naapod lagi, no, naaligi tuod sila'y merkado pero di po taga ilahang barangay ang namaligya. O ing ana basad sa inyong mga barangay, o ingon ana, no. So kaning mga local farmers nato, mga urban poor representatives nato, mga small scale nato nga mga vendors, ato na silang i-feature diri sa atong programa aron ilang mapaambit ang ilang mga tinuod nga kasinatian ug mga hagit direkta ngadto sa publiko ug sa mga tighimo ug balaod. Pasabot, ilang mapadangat sa ato ang mga policy makers, sa ato ang mga legislators, kung unsa ang ilang mga panginahanglan. Okay? Unsa pay lain nga advokasya. Munang gitawag nato og simplifying complex social issues. Atong sayunon ang mga komplikado nga mga issue. So kaning sagad man good, no, sagad sa kanang di kasabot gyud sa balaod, kay kanang di magud pud masabtan ang ubang termino sa balaod. Nay balaod sobraan ra ka legalist, no. Ang legal jargon over jud kayo. Muna di na halos masabtan. So diri sa Bantay Radyo tabangan nato na nga mas mapadali o mapasabot sa ato ang katawhan. So unsa man atong buhaton ana? Kinahanglan nato ng bungkagon. Si bungkagon. Kanang mga local ordinances, no? Kinsa may mohimo
o local ordinances. Kung sa syudad pa, kanang mga konsihal na to, mga city councilors. Muna mo panday og balaod. In the same manner, na kanang diha sa barangay, kanang inyong mga konsihal diha, ang trabaho is mo-attend kag session, of course. Duha ra na ka session o sa kabulan ha, diha sa barangay. Absinan pag yun. Na, grabe ha. So, unsa may trabaho sa inyong mga konsihal, maghimo og mga ordinansa, no, mga resolusyon, magpasa og mga resolusyon. Kung naanay ordinansa ang syudad, pwede mo top up lang ang barangay. No, kuan siya, i-carry over sa barangay through a resolution or another barangay ordinance. So ingon ana, mas dali na to mapasabot sa mga tao nga ingon ani gidi ay nganong naa may violence against women and their children pero walay violence against men. No? Kasi mga laki diri ako mga viewers be. O JK Garganera. Ngano man na JK? Ngano man na Bryle? Nganong wala man gyud tay kuan? Violence against men nga balaod. No? Paliw ko no kog chika diha nganong wala man gyud. No, so ato na masabtan diri sa ato ang programa kung sa inyo mga pangutana regarding sa if namoy gusto na episode, pwede rin yun na yung i-chat, no? Or i-text nga. Kung, Ma'am Gracia, pwede rin yun, ma'am, no, nga, ang ato ang sunod na topic, ingon ana, we are very much welcome to discuss things about, ingon ana nga, kamo, makapanalipod, no? We mirror ourselves. No? Unsa pa? Fostering accountability and bantay culture. Atong ipalambo ang kultura sa pagkamambinantayon. Dili manghimantay. Okay? Bantay radyo. Mabitaw ng bantay radyo. No, we are not called bantay radyo for nothing. No? Kana usa sa paagi sa paghupot sa lig-on nga panubag. Meaning we foster accountability at its best, no? Ingon si Ma'am Charito, ansay diri Ma'am Gracia, tagay ko bugas, maluoy ka sa pobre. Watay bugas diri ha, pero basin ang benting bigas maabot na diha sa buhisan Ma'am Charito. Ma'am Pamela de los Reyes is watching. Yes, thank you so much for watching, Ma'am Pamela. Okay, so usa pay lain nga advokasya. Nay nangutana diri sa akong live. Nay nangutana if naaba kunutay kuan kanang advocacy on kanang pagsumpay sa gap sa technology. Nganong issue man nakaroon ng technology? No, kay ngano man. Kani bitaw mag-post tag picture, maglibog na lang ta unsay real, unsay tinuod o unsay di. Over ang pagka-AI, no? Maglibog na lang ka iya ba kaning dagway, no? So, grabe, sobra. Ano ba ka AI? Di mo palabi. Ngayon, nagtanaw na to, di na takaila. Ikaw din na, day. No, di na takaila kay sobraan kay AI. So, diri pod, we bridge the digital divide. Pagsumpay sa gintang o gap sa teknolohiya. No, kaning atong paagi diri sa Bantay Radyo, pinaagi sa pag-stream sa Facebook, no, naatay Facebook Live. Naapod tayo YouTube, na please subscribe sa atong YouTube dahil Bantay Radyo Cebu. And of course, pag-follow sa atong Facebook Live, no? Facebook page, Bantay Radyo Cebu. Kanang pag-stream nato sa Facebook o sa YouTube, ang maong programa nag-target sa digital first, no? Kanina sa gwapa kay na mga studio. Aside sa gwapa sa dinyong host, char lang. No, nag-target ta sa digital first nga henerasyon. Mo naman gid ni. Mo naman gid ni ang generation karon. Digitalization naman gid ta, no? However, maski pa og nanata sa digital age, ipabilin gyapon nato ang naandan nga mithi sa radyo. Mga traditional radio roots, mga values sa radyo na ara gyud gihapon. Okay? So kana ato gyud ang i-bridge kana nga gap, no? Unsaon man na, atong pukawon ang interes sa mga batanon, mahitungod sa mga advokasya, pinaagi sa paggamit sa live comments o tinuod nga interaction. Kanang real-time gyud nga interaction. Diba? Uso kay na, bisag before pamatog, magsigig kuri-kuri sa cellphone. Di pamatog kay magsigig scroll sa cellphone. No, hangtod, maabot sa punto,
nga di na kasabot kung unsay tinuod o unsay dili sa mga gipangbasa. Maunang naagyoy spread of fake news. Even sa Bantay Radyo, naapay ka pa bantay-bantay. Munang pagbantay jud mo sa inyong i-follow o i-subscribe katulad yung official nga Bantay Radyo Cebu nga Facebook page o YouTube channel. Okay? So muna no, kani nga to ang Facebook o YouTube nga streaming, kuan siya, usa ni siya kapamaagi kundiin atong mapaabot dili lang sa naandan nga tradisyonal nga radyo, but we still maintain the values sa ato ang sa ato ang radyo, di ba? Nganong karon uso pa maghihapon ang drama, napagyapoy maminaw. Nganong uso paghihapon ng kanang mga station produced, mga black time, kaya naapaghihapon ang value sa radyo. Ako, nagdako dyan ko sa radyo. Kaya ako proud na anak dyan ko ni Elias Vaquero. Kaya ako mga kauban dire, no? Mga nakauban na ni Elias. Oh, nauna lang ko siya na kuyog ni Lord, no? Pero, maski pag his life was short-lived, it was a life lived in full. Daghan kato siyang natabangan, daghan kato siyang naagian ng mga radio stations, but I can proudly say nga sa Bantay Radyo gud siya nagdugay. DYDD, Bantay Radyo gyud. At that time, estudyante pa ko, at doon din ako na siya atbang sa Kapitolyo. Kay apason yun ako na siya. Muna di ko siya kapang chicks, kay naam ko pirmi. Diba, Sir John Carillo? No, amigo kay na sila diri sa among program director. So, mo to siya no, atong gamiton ang Facebook o YouTube sa sakto nga pamaagi. No, dili na to na, di na to ipalaganap ang mga fake news. No, kay ikaw, ma-fake na pud ka. So, diri sa chika o advokasya nga programa, atong pukawon ang interes sa mga batanon. Ato silang i-engage diri sa atong programa. Pwede kaayo himuon taninyong bridge. Kanang Ma'am Gracia, diri unta sa barangay punta, naaong tatay ingon ani para sa mga kabatanunan. Ato nang ipadangat sa nahisgutan nga barangay. Pwede kaayo na diri. Ipadangat kay ato nang we will be the bridge, no, to your worries. Maghimo tag solusyon, no, sa mga problema. Ayo lang nang sa kwarta, no, kay lisod jud kaayo bisag unsaon. Hi, maayong udto, Sir Erickson Lim, Gladys Vaquero, no, Unit Head sa AXA Philippines Team Synergy. Good afternoon, Cons. Hi, Sir Kevin Ray Chua, maayong udto. Og unsa pay lain, no, nay nangutana, Cons, pwede ba ka na nimo mag-guest si City Councilor Michelle Abelia Celiona? Pwede kaayo. No, kay in fact, during our barangay assembly sa Barangay Punta Princesa, nagkahisgot me about mental empowerment. No, so daghan sa ato ang mga lokal nga mga lumulupyo ang wa gyud masayod sa ilang mga katungod, no? Mga katungod ug unsaon pag manage sa stress. Sa among barangay na ami activity nga stress management sa ato mga kababayan, solo parents, sa ato ang mga 4Ps, natin stress management para ana. Nga naman, kining mga bayhana o kining mga tawhana, everyday mas stress. No? So, kana, no, ato nang tagaan o solusyon ang mental and legal empowerment. No? Atong i-encourage mental and legal empowerment. Hopefully, naatay free legal advice, no? Atong hangyoon si Attorney Michael Zabaliero, no? Nga naatay free legal advice. O i-pro bono lang sa nina to, attorney, ha? Or maghisgot taog rights awareness. Pwede kaayo. No? Diin ang mga expert sa kaninga mga industriya mutubag sa mga pangutana, sa mga tigpaminaw mahitungod sa example, katungod sa trabahante, labor rights. Kana makatubag jud ko ana mga katungod sa mga kanano mga empleyado kay former dole
employee masad ko before. Unsa pa lali sa yuta no mga issue sa panimalay, pwede kayo na natong hisgutan dinhi sa ato ang programa. Okay? And then napayalain nga pangutana diri about di gini mahuman-human ang pangutana sa mga senior, no? Senior citizens and PWDs. So kani nga mga sektor, talangga jud kay ni bisag asa, mabarangay ba, masyudad, maprobinsya, pinangga jud kay ning seniors o PWD. Kay in fact naagid sila financial assistance every month, which is 1,000 per month, especially diri sa Cebu City. No? So, unsa man ang naipangutana kung na ba kuno'y advocacy sa mga senior o PWD, of course, naataana. Accessibility, no, kasayon sa paglihok o pag-adto sa mga lugar. Nganong naamay mga establishments kana ay ramp. Kanang ramp, dili ramp. Kanang ramp ba? Kanang pwede maagian sa mga wheelchair. Na ay mga establishments ingon ana. And katong mga establishments nga na ay ramp, butangan at sila PWD friendly. No, nasa tay katungod sa maayong panglawas, no, kani ato mga senior citizens, especially kay may edad naman na sila, ang ato ang mga PWDs naagid na sila mga healthcare rights. Mao bitong naagid na sila financial assistance kay kanang kwarta nga ilang madawat adto na mapunta sa ilang mga tambal, pero sagad sa mga senior adto mapunta sa mga apo. No, sakto? No, kapila ni mi naka-assist ara sa barangay. Sweet kay si apo ni Lola og ni Lolo. Nganuman, madawat pa si Lola. Awan tambal si Lola. So gijalibi naman ni apo. Pero nga na maginano, ang lulag lulo nato very loving jud na. Sis maka-remember lang ko sa kong amahan. Kami na yung mag-away kay labanan jud niya harap-harapan, no. Ang akong anak muna. So di po ta kaingon. Di po ta kaingon kay wa pa man ta ang ana nga age. No, pero medyo ko ingon sa akong amahan nga huwatag ikay malula, no, makasabot gud ka, no. And lastly, before ta mag-commercial break, pakiglambigit sa katilingban. Pasabot. Kani mga senior citizens o PWDs nato, naagid ni sila'y mga social inclusion. In fact, sa City Hall, nag-hire na sila og mga senior citizens, diba? Naanay programa nga dapat i-hire nato mga senior citizens. Ang ubang mga establishments pod, PWD friendly sila in the sense na naa sila percentage sa ilang mga empleyado nga mga PWD. No, so ato nang hisgutan pohon-pohon, no, kay naaro tay a guest nga about sa PWD. Before ta mag-commercial break, shout out kang Kapitan June Tumulak diha sa Barangay Basak, Pardo. Yes, thank you for watching and listening, Kap June Tumulak. And regards sa imong mga konsehal diha. No, so ato nga tiwaso ng ato ang atong discussion human aning mubong pahinumdom. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health.
At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Oras nato karon alas 12:54 sa udto. So atong gibiyaan ganina nga topic, no, mao ang mga nagkadaiyang mga advokasya ug unsaon nato na no nga atong matugunan, atong maaksyonan kining mga advokasya. So ganina naghiskot ta og mobilizing community-led solutions, no, paglihok sa mga solusyon nga gipangunahan sa mga komunidad. Unsay example ani? Atong i-promote ang atoang mga local cooperatives, no? Dili tanan kahibaw kung unsa kanindot ang mahimo kang member sa kooperatiba. So kana magkuha ta puhon og guest, no, nga pwede maka-explain or maka-discuss what a cooperative is. Nganong naatay People's Co-op, nganong naatay News Workers Co-op, nganong naatay Joseco o bisag unsa pang mga co-op na ay lamak, no? Kani nga mga kooperatiba, they are there for a purpose. Okay? I-promote nato ang local cooperatives, mga volunteer drives, no? In fact, atong niaging Sabado, mao ang Operation Tuli. Libreng Operation Tuli in time sa summer na apagi time to heal, no, kanang mga gi-circumcise, no, gituli sa mga kabarangayan. So ubay-ubay na gud ang ako nakita nga mga kabarangayan nga nagpahigayon og free Operation Tuli. Kani mga ingon ani no nga mga volunteer drives. Nakita nato na ay mga batan-on nga ning volunteer sa ilahang free time, no, to help sa ingon ani no nga mga volunteer drives kanang mag-donate og dugo, no. Aside sa nakatabang ka sa laing tawo nga nagkinahanglan sa imong dugo, ikaw sad mismo nakatabang sa imong panglawas. It will cleanse. No, it will cleanse your body also. No, malimpyo na ang imong lawas diha, imong dugo. No, so kana nga mga volunteer drives, mga local cooperatives ato nang i-promote diri sa chika o advocacy nga programa aron himuong aktibong partisipante ang atoang katawhan, no? Ang atoang komunidad, they will be active participants. Okay? Kanang ato mga tigpaminaw karon, you will be active participants and not just passive consumers of news, no, or passive listeners kanang maminaw lang for the sake of it, no? Sayang naminaw ka and then you take action, no?
Kay mo man gid na. That's where advocacy, that's where the roots, no? Kung sa asa gikan ang advocacy. It is compared sa charity. Ang charity, maunang muhatag kag bugas kay wala sila bugas, or you provide something, for example, basic necessities. That's charity. But when you venture into something long term, into something that the general welfare will be benefited, advocacy ka na. Advokasya. Maunang naagitaan ni nga programa, gitukod ni, gimugna ni, no gihulma gining chika o advokasya kay daghantang matabangan pinaagi sa atuang programa. Naay ni text about women and gender, naaba ko no. Maski pa di ay gihapon no nga ato ang mga kabaranggayan, grabe ang suporta sa mga kababayenan, sa ato ang mga LGBT. There are still people out there, mga part of LGBT, part sa kababayenan, na they are still longing jud nga na ay program for them. Pasabot, kanidi mga tawhana, wa pa gyud ni maabti. Either sa barangay or sa syudad or sa probinsya. No, so pasabot diri sa ato ang programa maghisgot tag bahin sa safe spaces. Luwas ka mga dapit. Magmugna ta og mga komunidad diin ang tanan mubati nga protektado og girespeto ta. Mao man ay tumungan nung naatay Safe Spaces Act. Nga di ka pwede sit-sit-sitan lang diha. O kasabot ko nga gwapa ko, sa parihay, no? So kana manitsit ka, labi nang nakay intensyon na mambastos. Naka-violate na ka sa Safe Spaces Act. Okay? So kana, pwede gid kang makasuhan ana. Pwede ta maghisgot ana diri, magkuha ta guest nga credible nga muhisgot about Safe Spaces Act. Empowerment no, atong palig-unon ato ang mga kababayenan o ato ang mga LGBT. Maghatag ta og gahom og pagsalig sa kaugalingon sa mga kababayenan aron makapot ang ilang mga damgo. Unsaon man na nato maghatag gyud tag livelihood programs. Namo gyud mga kababayenan nato diha no nga kanang ang uban wala gid nakahuman og eskwela, unya wala na gid time mo eskwela kana pay mga bata. So ya ang bana nagtrabaho, usahay wa puy bana, usahay na bana pero may trabaho. So mo nang naatay mga livelihood programs, mga programa sa panginabuhian. No, paghatag og kahigayunan sa trabaho ug negosyo aron mulambo dili lang ang tao kundi ang tibuok pamilya. No, sa kanang babae no or LGBT. Kaning mga naapod tay regarding sa LGBT na nabayatay mga establishments no nga kanang LGBT friendly na. Naagid sila separate CR for LGBT. Nakakita ko I forgot the establishment kung unsa to nga establishmento no nga naagid sila separate for LGBT. No, and lastly, of course atong business and professional sector no. Atong magpasiugda ta og financial literacy. Kahibalo sa panalapi. No naay kwarta pwede ka mao kanang way nakahiba walay knowledge on saon pagkupot no. Pagsuporta sa ato ang mga micro, small and medium enterprises, mga MSMEs na to. Basig sobraan ra kay tao ka kanang sobraan ra kay ta ka fanatic sa mga SM na to no. Nalimtan na nato ang ato ang mga micro, small, and medium enterprises. So, ato sad na silang suportahan. No, support local. Mo gid na, no, dapat support local kita, sariling atin. No, ana. Pamaagi sa makiangayong pagtrabaho. Ethical labor practices, no? Atong i-make sure nga ang ato ang mga empleyado sakto sa gidawat nga sweldo. Nahaom ba siya sa minimum wage? Hopefully makagesta og mag-guest na to si Regional Director sa Dole, si Regional Director Roy Benafe, no ato na siyang i-guest pohon diri para magtuki tanong about mga labor practices, mga unsay mga i-benchmark nato no. O usapon pwede sa nato i-invite ang taga
DSWD. If namoy mga pangutana, unsay mga advocacy sa DSWD, pwede gihapon na natong hisgutan dinhi. No, so kana magbantay-bantay ta sa atong maabot nga mga episodes, no, kani this is just the pilot episode. Ato lang ning lay down kung unsay ato ang ma-expect sa chika o advokasya in the coming episodes. So katong ganina nga pangutana unsa nga mga issue sa ato ang komunidad ang angay gyud natong hatagan og dugang chika og atensyon karon. No, salamat kaayo sa mga ning tubag. Oh, ang ilang naitubag diri corruption cons. corruption. And then human rights, abot ta human rights oy. O unsa pa basura cons, basura. No, kana magkuha niya ta og credible person to talk about solid waste management, no, advocacy on solid waste. Kung sa apil pod ang basang ang traffic, o kana apil sa dano ato nang mangitatag perfect na mga experts to talk on the different advocacies that you wanted to discuss here in chika o advokasya. So before ta mo end sa atong programa karong utuha, okay, basing giduka na mo, o ting alauna naman, so ting mata na podro ninyo, ato sing shout out ang ato ang mga viewers for the last 30 minutes. Thank you for watching. Gladys Baquero, unit head sa AXA Philippines. Sir Ricardo Lauron, thank you for watching, sir. Almer Villaveles, tiya sa Barangay Punta Princesa. Joseco Cebu, thank you for watching. Melanie Parawan, halukons. Yes, halus sa mo diha, no? Kumusta diha sa Barangay Pahina Central, no? So karon dili lang dinhi natapos ang atoang advokasya. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Hangtod sa sunod, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana o kini ang chika o advokasya mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.